Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23, second half na. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. Ayun, pulang-pula. Ayun! Ito, Joel Laksamana. Good morning. Good morning. Wala kaming babating happy birthday. Wala. Tayo'y nakikiisa nga, nakikirami. Doon sa nangyari, doon sa San Jose del Monte. Oh my. Bumagsak yung balcony. Yung balcony po na yun, na sinasabi, yun yung... Nasaan yung choir? Choir. Yes. Ang lumang simbahan kasi. Merong ganun. Katakot yun, Ang choir nasa likod. Yes. Kasi may ano po yan may acoustic effect. Yes. Yung buga ng boses, ganda nga pag sa choir. Bumagsak yun. Ibig sabihin, luman-luma na yung simbahan. Hindi na ayos ng mabuti. Kaya dapat, Mayor Robes, Art, tulungan mo na simbahan dyan para may balik ng mabuti yan. At saka yung mga... Ano yung walang building inspection? Simbahan yan Simbahan. Hindi accepted ba simbahan? Separation of church and state yan. Natatakot na tuloy ako umakyat sa mga balkonahin ng simbahan. Kamukha niya, minamatay. Nantok ka. Baka biglang tirahin ka ng... Engineer, ano ba ginagawa natin dyan? Wala bang building inspection yan? Every year. Dapat every year yan Sir, separation of church and state Baka biglain ako Baka sabihin, nakikialam ako sa... Nakikialam ka. Baka i-rally ka na. Baka i-rally ako ng simbahan. Paano yun? Pero dapat lahat ng building, maski na simbahan, tignan po ninyo, hindi totoo yan. Inspection yan tao, pumupunta dyan, mga tao, constituents ninyo, workout lang. Tapos, mabuti lang pala, by the way, tayo'y dyan sa, wala naman daw namatay, wala naman daw nasaktan, pero natupo yung bahay ni, pati 3 or 4 pang kabahayan, dyan sa Commonwealth, yung kina Secretary Cheloy Galapil. Okay. So, mabuti na lang wala namang... nasunog yung bahay niya? Nasunog yung bahay. Naku po. Nakikiramay kami kay Secretary Cheloy. 4 o 5 yata na bahay. Wow. Kung sino man ang... Alam mo, nasunugan kami. Pero ang nasusunugan, When I was in high school, at ako po anchero ba tawag doon? I was... wala po ako sa bahay. Kumbaga, nakatira ako doon kung saan ako nag-aaral. Yes. Ayan. Okay. So, nasunog yung bahay namin. Ang hirap nun. So, pagdating ng mga damit ko, wala. Puro bago. Tuwa ako. Hindi ko alam na sunugan na pala kami. Buong bahay, ubos, tupok. Ang matindi dyan, yung mga memorabilia. Yes. Na hindi mo pwedeng ibalik. Wala na nanggaling pa sa mga ninuno namin. Totoo yun. Ubos. Kung hindi mo naman ngayon, meron ganito. Hindi mo naman nailagay lahat sa mga file mo, di wala. Patay na yun. Memorabilia na yun. Memorabilia na. Wala na. Photos lang. Hindi lang photos. Lahat. Yung mga lumang yung mga muebles. Yung mga... Yung mga lumang sapatos na gustong-gusto mo. Keepsake. Mga keepsake po, mahirap nang nasusunugan. So, nakikiramay kami kay Secretary Cheloy. Garapil. Sana naman yung ELPO na... Elpo? Wala. Wala nang Elpo ngayon. Hindi, meron akong Elpo Hindi man lang nakatulong yung Grab doon sa sunog? Hindi. Dapat sinabihan ninyo. Ang Grab po all around yan. Pati pampatay na sunog. Kasi nga, tourist guide. Tourist bus guide. Grabe. Hindi man lang nakatulong. Sawawa na. May sinasabi po ang Bureau of Customs. Matindi na raw ang kanilang surveillance. Sa petrolyo, oil smuggling, dyan sa kotse, at saka sa agriculture. Yan. Pare yan ang top. Ang spokesman po nila si Vincent Maronilla. Nakipag-usap sa mga reporter. Assistant Commissioner. Ang top of the list daw po nila ay petroleum products. Oil, in other words. Meron daw kami alam. There was an estimate, 30% daw po.
ng fuel na ginagamit natin dito sa bayan, at least 30% ay smuggled. Ano yung alam mo? Meron nung kaming alam na dati talagang pinagdadaktakan na yan O mga tatlo yata sila or apat na malalaki daw na smugglers. Aha. Hinahanap ko nga kung nasaan na ngayon yung mga yun Inupakan. Oo. Tapos, nag-photo op. Yun, wala na. Tumigil na. Ayun. Paano yun? Wala mangyayari dyan. Yun ho ang puntahan ninyo, sir, sa Bureau of Customs. Baka gusto nyo. Top of the list daw po yung oil. Pero may tanong ako sa inyo. Okay, yeah, sir. Iyang oil smuggling, alam mo, yan bang oil pwede mong itago sa bulsa? Halimbawa, kamukha ng diamond. Oo. Na pwede mo i-conceal Hindi. para ma-smuggle mo? Pwede yan. Yan bang oil pwede mong lagay sa box? Ang oil po, pagdating niyan, oil fuel, alam mong merong. In plain sight, ang nakikita-kita talaga yan. Oh. Paano na i-smuggle yan? Yan ang tanong natin. Na hindi nalalaman ng Bureau of Customs. So, kung yan ang priority nyo, ang dapat nyo pong tignan, yung mga tao nyo mismo. Hindi pwedeng mangyari yan kung walang go signal ang mga tao ng Bureau of Customs. Saan ba nila ilan? In plain, yung truck mismo po, dumadaan sa harap nila. Hindi nila nakikita yon. Hindi, ang una mo nang titignan ninyo, Ano yan? saan yung mga depo? Ayan! Yan. Kasi hindi mo pwedeng itago Depot. Ay, may mga private fuel depot na po. Yan. May mga private. May mga private yan Tignan ninyo, Meron tinatawag na coastal. meron. Diyan sa Subic. Subic. Meron dyan sa... Merong private na... Dyan sa Sariaya. Iyan. Sa Quezon. Ang Meron laki nun. yan. Ang laki nun. Sa Bataan. Sa Batangas. Oo. Ang sinasabi nilang paraan daw, para kanilang mabantayan yan, ay yung fuel Wag na. marking. Fuel marking. Wala na yan. Wala na yan. Fuel marking daw. Yung fuel marking, ang kumita po doon, ang SGS lamang. Tsaka yung kasapakat. Societe General de Surveillance. Yan. Swiss company po yan. Binebentahan tayo ng chemical na napakamahal, idadagdag sa gasolina, at to prevent smuggling daw. So, ibig sabihin, kung yan ang top priority ng BOC, yung oil smuggling, Good luck. hindi po gumana yung fuel marking na yan. Mm-hmm. Dapat, kung dahil sa fuel marking, dapat na-solve na natin yung problema na yan ng oil smuggling. Yung fuel marking gumana yan dun sa mga kasapakat. Yung mga ng kumita. SGS. Baka naman hinahanap ninyo kung nasan na ngayon napupunta yung usapan na sa SGS. Ang hilig pa ng Bureau of Customs at saka Finance, ganito ang nakukolekta nating taxes sa fuel. 800 billion daw taxes. And then, parang by insinuation, sinasabi nila, dahil sa fuel marking yan. Hindi nila sinasabi yung buong picture Dati ang kinukubra natin, 780 billion. Naging 800 billion. 20. Yun lamang, 30% ang estimated na smuggled fuel. Paano naman yan? So, baliwala itong mga sinasabi na. Mabuti nga si Senator Recto, hindi pa niya, si Secretary Recto, hindi siya kagaya ng dating secretary. Hindi, nag-speech na si Recto. Hindi, tungkol sa oil? Hindi, wala siya sinasabi tungkol dyan. Pero ang sinasabi niya, gusto niya yung electronic, yung paperless transaction na po sa customs. Alam mo ba balita dyan? Hindi raw hanggang ngayon hindi ma-implement yan. Nangutang po tayo sa World Bank, na napakahalaking halaga. Ang gagawin dyan, yung modernization, processing, customs modernization program. Lahat po yan magiging digital. Okay. And therefore, napakahirap gumawa ng kalokohan. Kasi yung digital na yon, ultimong doon sa finance, kaya nilang i-access. Kapag binago-bago mo yan, kitang-kita. Hindi ginagawa yan, pare. Hindi. For the past
3 years, 2021 po na approve lahat yan ng World Bank, yung financing, lahat. Binigay na lahat. Yung mga consultants, binigay ng World Bank, how to go about it. Mga international consultants. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari. Alam mo, may even case. before 2021, Meron na. there have been several attempts na talagang to modernize yan, yung digitalize. Several attempts? Marami? Ang problema na po, foil sila at every turn talaga mula De, sa loob. It is actually, there are sa certain, customs. may mga processes sa customs na it's already computerized, digitized, etc. Hindi, May the foiling includes papapasukin mo yung ilan para medyo magkaroon ng semblance. Yan na, namomodernize na. Hindi, merong grupo kasi na Yun! May grupo dyan. May grupo dyan. Outsource. Namatay na nga yung isa dyan. Oo. Kilalang sabi po kilala yung grupong yan. Sabi nila, talaga nag-iingat daw sila rito, kaya talaga nag-iingat sila sa paggawa nitong modernization na to. Philippine Customs Modernization Program. Yan. Highly financed. Ang bagong palusot ngayon, meron daw pong nag-issue ng TRO. May nagkaso. Yan. Sabi nila, si Margoli. Sino yung Margoli? Yan yung nag-bid siya. Nung natalo siya, kinasuhan niya customs. Na ganito. At tuwan-tuwa ang customs na nakasuhan sila. Ano ay? Ayan ba? Yan ang sinasabi ko na nga ba eh. Yan kinakasuhan kami. Kinakasuhan kami itong court na ito eh. Dapat naintindihan niya that this is for everybody. Yan. Paano 3 years na pending? Walang nangyayari. Mahirap po ang legal. Legal yan eh. Complicated. Yan po yung kapag digital na kasi yan, naka po. Yung port-to-port, nag-uusap, hindi mo na pwedeng baguhin yung dokumento hindi ba? Meron kasi napakalaking plus sa implementation, sa enforcement ng ating customs laws. Pero merong isang group one dyan na ang ginagawa, yun na. Meron din silang computerization and some processes that are very vital to the entire system. And they're the ones handling it. Ano yun? Mamaya. Iilan lang grupo yun? Matagal na grupo yun. Magagaling na grupo yun. Priority daw nila, cars. Smuggling ng cars. Yung pong mga car companies dito, sila ang number 1 importers So alam na ninyo yun. Yung mga maliliit, isa-isa, 2, 3, 4 na kotse. Na pinaghabol na ninyo. 10 kotse. Na hinahabol ninyo. Wala yun. Hinahabol nyo. Hindi ho yan ang ng cars. Ang pinakamatindi yung mga assemblers at saka yung Ay, nako. Yan po. Nagpapalusot yan sa tax. Ang tindi ng palusutan nila dyan. Ay, nako. Sinabi mo pa. Meron mang isa dati na napakalaking tao lumusot eh. Nakalusot? Nakalusot eh. Ang alam ko, merong ninong sa Malacanang. Dati. Ang isang car company. Nagka-problema yan. In terms of kine-question po ng gobyerno, bakit ang laki-laki ng dami-dami nyo importation? Samantalang ang claim nyo, locally manufactured dyan. Pero sa record, importation. Completely built units na kayo. Hindi po dinagdagan namin yan ng ganito. Ganyan. Tapos sinisisi pa yung gobyerno. Bakit hindi kasi malinaw yung inyong rules? Tukol dyan. Tsaka masyado nyo, we are employing a lot of people. Yan. Tapos nag-face-to-face with the president. Ayun. Wala. Sininong walang nagawa. Okay. Naging tameme. Yung agriculture products, yan ang top 3 Another. Na smuggling. Oil, cars, and agriculture products. Okay. Puro salita yung agriculture products na yan. Yan ba agriculture products pwede mo ibulsa? Na napakahirap isolve ng smuggling yan. Pag binulsa mo yung chicken parts, Ay, naku, mahirap yun, bro. at saka, In plain sight, in makikita plain mo, sight yan, agriculture products yan. Baba. Una-una, Baba. refrigerated po yung van yan. Paano yan? So, alam mo na, agriculture yan. Pag refrigerated. So, paano ka malulusutan ng mga ganyang products? At tapos top 3. And yet, hindi nyo masupusog po.
top 3 na yan. Top 3, hindi ko maintindihan yung press release nitong customs. Parang sinasabi nyo sa amin, iyan ang top 3 namin eh. Ang tagal-tagal na yan eh. Ang tagal-tagal nyo ng top 3 yan eh. Ibig sabihin, hindi effective yung inyong mga sistema. May nabasa ako dating press release nila. Incredible eh. Lumulusot daw yan sa mga ports na walang port officials. Na at that particular point in time na bantayan. Bakit walang port officials? Nagmerienda. Pinipili ng mga Nagmerienda. Umattend sa conference. Tinawag ni boss. Ayan. Habang wala sila, ay doon nilusot. Yun. Sabi ko, ayos Galing. Magalang palasot yan. O di tanggalin nyo yung mga yon. Yung mga nagmimeriendang yon, tanggalin nyo. Ang kasi dyan, systematic na, meron daw balita-balita tayo, may consolidator. Magaling yun. Magaling yung consolidator yan. Sa kanya na lahat nagdadaan ng mga bagay-bagay dyan. At hindi talaga masusugpo yan kahit anong press release ang gawin ng Bureau of Customs. Hindi mangyayari yan. Kausapin niyo yung consolidator. Pwede ba yun? Kilala naman ninyo yun eh. Pwede ba kausapin yun? Pwede. Pwedeng kausapin yun. Yung consolidator na yun. Pakiusap po. Kasi... Lapitin. Hindi, kasi... Unang-una... Malalapitan. Unang-una, alam mo naman kung... Halimbawa, agricultural products, chicken, parts, pork... Okay. Ito ang boss dyan. Ito ang boss dyan. Alam mo naman kung nasan yun eh. Kasi alam mo kung nasan yung mga cold storage, saan pumupunta. Meron kayong record. Alam niya. Hindi nyo pwede sabihin na wala kayong record. May record kayo. So kasi yung, may bill of lading eh. Papasok eh. Sa bola lang yung sinasabi yung priority yan. Alam niyo. Priority siguro, babantayan nyo, parang walang ibang priority bantayan yan. Para walang ibang iistorbo dyan. Oo. Baka ganon. Hindi para pigilan ng smuggling. Ano ba to? Kung ikukumpara tayo, matanong sa mga customs processes sa ASEAN, kamusta kaya tayo? Computerized sila lang. Computerized. Tunay na computerization yun, talagang... Meron din lusot-lusot, pero hindi ganon. At saka doon kasi, pag ikaw ay nahuling sa tax, kulong! Kulong Tapos ka ka. talaga. Sa Singapore, ganyan, sa... Kulong. Oo. Amerika nga, ganun. Amerika. So, inaano ko lang, ASEAN man lang, di ba? At least, doon importante if we want to be competitive. Dito, dali lumusot Kaya, pare, kotse, nailabas ng customs. Ngayon, nawawala, hindi nila nawawala. Paano nagyari? Naibulsa. Yung Bugatti, naibulsa. Ang galing. Baka toy car yun. Oo, pare. Nasama dun sa sa aeroplano ng NASA, hindi? Hindi, pwede. Bakit titignan ko air pollution eh? Hindi papayagan na. Polluting car ba ito o hindi? Bugatti? Oo. Anak ng tokwa. Paano mo Hirap itago nun po dyan, sasakyan. Una-una, bubuksan mo dapat yung container van eh. May mga electric pan kasi doon sa harapan eh. Akala for electric pan. Lusot na yan. Mga gamot. Okay na yan. Gamot. Donation ng gamot. Yeah. Congratulations. Ano na po ngayon ang si Apo Wang-od. Yes. O Guy. Pinangaralan ni President BBM sa Malacanang. At ginawad sa kanya ang ano ba tawag doon? Yung award. Presidential Medal of Merit. Ganda yan. Long overdue yan. Yan, ang ganda ng kanilang picture. Oo. Pareho silang centenarian, sir. Ang dahilan daw po dito, dahil siya ay taga-alaga, taga-bantay. Oo. To preserve our oral traditions. Oo. Kasama dyan yung mentoring. Nung si Apo Wang-od po, ito yung sumikat noon kasi gusto siyang gawing commercial. Oo. Nung isang, ng isang grupo. At yung kanyang technique, yung technique niya ng pagtatato. Tatato yan. Siya mismo, dami niyang tato eh. Yung tattoo niya, yung ang pagbabatok, yung mambabatok. Mambabatok. Pinupukpuk. Ganyan.
Galing nito. She brought fame to the country at breaks down gender stereotypes. Kasi Yan nasabi. Oo. galing. So, contribution to the preservation of Philippine traditional arts and practices. Ibig sabihin ng preservation, kasama na nga doon yung mentoring, itinuturo niya, kumbaga, inililipat niya yung kaya nalalaman sa next generation. 107 pala siya. 107 Years old, no? Oo. Inalalayan siya ng mga dalawang kasama, pero mukha namang kayang-kayang maglakad. Ngiti pa ng ngiti. Ang ganda na suot Pareho niya. sila ni Senator, Presidential Legal Counsel, JPE. JPE, oo. Ang kanilang pagkain pati. Yun na nga. Gulay, lahat Mga yun. kinakain na ganyan, umabot silang patikas pa na. 100 plus years old. Yun nga. Si Abu Wangod, tiga Benguet eh. Oo. So, ano to? Gulay. Presidential Medal of Merit. Ang ganda ng kanilang Retrato. Ang ganda ng photo eh. Yan Pero business of busy. Oo. Yan traditional. Oo, traditional motif na yung suit niya ni Wang Od. Alam po niyo ho, yung katawan niya, puro tato. Yung braso niya, puro tato yan. At ibang design. Native na native. Hindi ka mukha ng mga tattoo. Tattoo nga nakikita ko ngayon Mga dragon. Mga hindi ganun. Talagang hanggang sa Yung mga binti. agila. Oo. Di ba? Pag sinapak. Ano yan? Agila yan? Sabi ko, magiging pipit na yan. Pag Hindi, tsaka tinadyak- yun, yung mga tattoo artist na, yung mga nakikita. Ang hirap. Talagang yung gaganon electrical, ka. zzzz, Oo. itong kay Wang Od, Gaganon, ang hirap nun. traditional. Talagang galing. Tsaka yun, hindi mo na matatanggal yun. Workout. Meanwhile, ito naman si dating Senator JPE, yung Special Legal Counsel. Sinabi niya, Personal Legal it Counsel. was his distinct honor to serve two Marcos presidents. Yes. Ayan, sinabi niya yun. No? Maayos siya. Maayos. nakatanggap din daw po ng Dangal ng Bayan Award. Ibang award dyan. Ano? Isang mekaniko dyan sa Antipolo Uy. na bingi. At napakagaling na mekaniko. Oo. Empleyado siya ng City Government of Antipolo. Oo. Ang pangalan niya, Fernando Viado. At binigyan din po siya ng award ng presidente, yung Dangal ng Bayan Award. Galing nun, ha? Pare, bingi ka. Fernando Galing Viado. Paano mo naririnig yung tunog ng kotse? Meron siyang Sa tingin lang Oh, siguro, alam baka. niya kung masama ang timpla nitong... Kasi yung may mga mekaniko sa tunog na... doon nila nakikinig eh, no? Kasi dati po, yung ngayon may mga electronic devices na. Kasi may mga computer na po yung kotse. Actually, doon nakakatalo. Yung, kumbaga, yung diagnostics, doon na lang dinadaan. Pero may mga sasakyan na wala pa niyan. Doon nakikinig yan, yung instinct na lang nung Mekaniko. Yes. So pag dinala mo sa kanya yung Bugatti, baka mahirapan siya. Mahirapan siya. Kasi computerized. Computerized Hindi, yun. baka meron din siya. Oo. Baka meron. Alam mo, ang uubra tingin. dyan. So, dapat yung mga lumang sasakyan, yung may karburador. Parang yung sasakyan mo dati, pare, kung sa hinahatid mo kami, yung May ambience. may ambience. Kayong dalawa ni Bobby Tiglaw, kayo lang yung may sasakyan nun eh. Puro may ambience yung mga sasakyan. Yan, pwedeng gawin Kasi ni po, Fernando karag-karag Piadio. yung sasakyan namin. Bakit ayaw mo mapalitan yan? Di pwede, may ambience yan eh. Pero ito, baka sakaling even the new cars, baka kaya rin niya. Ganun kaya siya nabigyan ng award. Kasi baka yan eh. Magaling siya sa ganyan, sa kotse. Yeah, well, Ang maganda rito, malamang. hindi siya po special na tao. Kaniko nga siya eh. Pero may kapansanan siya. And yet nakaangat siya. Isipin mo yan. Ayan. Ano pa yung mga ibang tao na... Dangal ng bayan pa yung Ibig sabihin po, proud tayo. na nagkaroon tayo ng ganyan. Na meron kababayan. ganyan tao. Dangal ng bayan yan. Okay? Masarap pakinggan to. Meron pa mga ibang awardees. Oo, meron pero yung pa. mga ibang awardees, parang hindi... Exceptional awards ang binigyan. Civil Service Commission. Yan. Na Pag-asa Award. Saka Dangal ng Bayan Award. Yung mga government workers po, meron din yan. Yung si Biado nga, isa yan. Parang Civil Service Week yata ngayon eh.
Yung Land Bank Agent Banking Program Team, binigyan din. Okay? Land Bank Agent Banking Program Team. Yeah, binigyan ng award. Anong award ninyo? Land Bank? Non-performing. Kasi 800 billion daw pinautang sa Agri. Agree. O, yun. Para malaman na natin. Agent Banking Program Team. Ano ibig sabihin ng agent program team? Basta, binigyan ng award eh. Kayo naghikayat na magbigay ng 827 billion para sa agri-products. Ganun ba yun? Land development is one of the biggest. Oo, sila nagdoktor ng figure para umabot sa 800. 827. Ayun, bigyan mo ng award dyan. Magaling na doktor to. Galing nyo. Ibang award dyan. Mas matindi yan. Talo niyo si tattoo master. Doktor. Doktor kayo. Pero tama ka, marami sa kanila, sir. Ito, mga nutritionist, dietitian. Yan, okay yun. Lenore Marami mga Ayan, nabigyan ng award. Yung sinabihan lang. principal. Civil service yan, sa civil Civil service. service award dyan. Yung mga, yan po Tama yung naman mga yan. government workers. Bigyan Government ng worker. parangal itong mga ano natin. Dangal ng bayan sa mga government workers din yan. Kailangan naman yun eh. Kasi, We have to move the bureaucracy. We have to, pampagana po yan. Incentive yan. Kumbaga sa almusal, Talagang yan, pampataas na spirits. Pangpaayos. dapat lagi tayo nag-aalmusal eh. Yung almusal, that starts your day. So yung mga tao hindi nag-aalmusal, iniisip ko, Paano siya, where do you get the energy for the rest of the day? unless ikaw ay, nagtiti ka. Anong titika? Nag-aayuno ka. Okay. Fasting and Fasting. abstinence. And abstinence. Nahihirapan ako. Yung iba nagpa-fasting, ayaw na muna mag-fasting. Oo. Pinapaspasan na lang muna nila ang kain. Paspas. Hindi po na paspas. 9:31 ng umaga dito sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin ito, Joel Laksamana. At doon, pulang-pula. Yes! Yes. Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Meron lang ako, mga kasama. Ipapakita sana. Na! Yung Video. tungkol dito sa nangyayari Ayoko na atang makita yan. pagraragasa sa rivers at saka sa foreshore areas dyan sa Zambales. Ayan, Oh, oh. naku, Yan, Diyos oh. ko, kita. Yan, oh. Tingnan nyo yan. Yan, oh. Sa Ang laki Zambales na. yan. Zambales ito, sa Zambales. Yan, in Saka- plain sight din yan. Kabanggan. Yan po plain dredging ship. Oo. Yung nangunguha. Kinukuha, yung dredging, ibig sabihin, yung lupa sa ilalim, kinukuha nila, Sinisip-sip. sinisip-sip, Dagat. tapos ibabalik yung tubig sa dagat. Yan, Tapos yan. kukunin na nila yung lupa. Ayan, nangyayari dito, pumasok na pati sila sa rivers. Pati doon river. pati doon sa mga resorts, yung mga areas doon, naapektuhan na. Oo. Pati yung mga residences, Alam mo ito ba- sa Zambales. Oo. Ito sa Zambales ito. Oh. Nagkalat yan sa Manila Bay. Ang daming ganyan, dredging. Oo. Dahil sa reclamation. Aanhin nila yan, pare, yung lupa. Itong mga ito, supposed to be, dadalhin nila sa iba't ibang lugar. Yung iba naman, dadalhin sa either China, Hong Kong, o kaya Pero sa yan, Taiwan. kailangan may permit ka niyan para gawin Kailangan yan. may permit ka at kailangan hindi ka lumalabag doon sa mga pinag-usapan ng mga meets and Protection bounds. ng Protection. ano, ng foreshore, environment, na nangyayari at lahat. Yun. Yun. Ayun, ako, teka, tagilid eh. Ayan. Ayan, yan. Sino niya, nagbibigay ng dapat nakabantay dyan? DNR, LGU. LGU. Yan, yung mga ganyan. Yan, Kung kumpare mo yung LGU, ayun, yan ang problema mo. Malaking problema mo yan. Yeah. hindi Kaya, mo na kailangan na. we are Pare mo yung Yung LGU. sinasabi ko, pare, yung may culture of impunity na ngayon sa mga ganyan. Local governments. Diba parang yung problema? Nakita ko si Yes. parang Rick Pinka nga pala nung isang Yan. gabi. Sa local Sabi niya, ayun, government. yung nangyayari sa Santa Cruz, Laguna, nandun pa rin yung mga nagdadump naman ng basura. Local government Local government din yan, DNR. By the way, sumulat na rin daw siya pati kay Senator Villar, kay Cynthia Villar. Baka sakaling tulungan siya dahil yun daw, di ba yung committee Oo.
Senator Cynthia Villar. Marami raw dredging sa Pampanga, Ganyan na. meron din. Yan, no? Para bang wala silang Yan, pakialam, tingnan mo tingnan to. mo. Ayan, dredging. Yan, dyan sa Kapampangan. Doon sa ano? Sa shore na yan. Short na yan, Shoreline ang yun. lapit na yan. Sa Sambales. Tsaka ang laking barko niya, kitang-kita. So wala silang pakialam. Ayan, no? kung bakit. Bakit meron ba reclamation sa Sambales? Alam ko ginagamit wala. ko sa reclamation. Diyan Hindi nila reclamation kinukuha. ito, paghigop. Kukunin lang nila yung lupa at Ayan, no? dadalhin ko Yan, saan. no? Yan, no? Dadalhin na. Ayan na. Beijing Secretary Tony Loizaga. Ay, Diyos. Ayan. Secretary Yan po. Benhar. Secretary Apalos. Benhar. Governor Ebdani. Oh. Aha. Baka sakaling tignan na ninyo to. Tignan naman ninyo. Kung wala kayong ginagawa, baka naman Saka lang, wala na kayong ginagawa, baka naman pwede. pwede pansinin nyo na yan. Pwedeng pansinin nyo yan. Kasi ang, Sino ba nagre-reklamo, parin John? ang nagre-reklamo, residents. Residents Residents may na epekto mismo. eh. Ang grabe ang epekto nito. Oo. Sinisip-sip na lahat yung... Di nasira na yung coral. Oo. Wala na. Nangyari na yan. Galing mo, galing nyo. Environmental ka pa dyan. Congratulations sa inyo. Oh, grabe. Grabe. Sino kumikita dyan? Di... Ngayon ang Yan magandang katanungan. Ay, Oo. okay. Kita nyo naman yan. Marami pong ganyan nangyayari. Dito raw sa Pampanga, meron din yan, ganyan. oh. May Alam mo, kanya-kanya yun lang sila- yung Manila Workout. Bay. Oo. Pumunta ka dyan kasi sinwerte, meron kang kaibigan. Kami, may yate. Oo. Sinama niya kami mag-cruise ng Manila Bay. Nakita ko nga yung mga dredging. Ang lalaki. Ang Yun naman, lalaki. yun So, hirap na hirap kang tumawid-tawid dyan. Sa Yun naman nagtatambak. Ito, naghihigop. Ang hihigop. Ito nagtatambak kasi nga meron silang reclamation. Ito hindi reclamation to. Ito nagde-dredge. Talagang higop ito, higop. Hindi, dumi naman yung tinihigop, dumi. Hindi naman. Hindi. Puta. Payag. Mga dumi yun eh. Kayo Whatever naman, makuha Hindi nila, nyo na- malayo higop na lang yun. yung video, hindi nyo lang makita. Pero dumi po yan. Whatever it is. Alam mo, si Secretary Tony, she's a good person. Yeah. Yan. Diba? Diyan nakukuha yan eh, mga good. Hindi siya mahilig sa politics. Basta siya trabaho lang, biyahe lang. Tignan na ho ninyo to. Nagtrabaho lang biyahe lang. Ayan, tignan na ho ninyo Yung to. biyahe, trabaho yun. Tignan na ho ninyo to, Secretary. Ayan, Baka naman pwede na ninyong pabisita ito. At tignan ninyo kung iyan ay sumusunod sa ating mga requirements environmentally and even yung pagkukuha, paghihigop. At paano nakakuha ng lisensya? So yan, paano nangyari yun? Wang Construction daw, ang ano dyan, Wang. Wang, Chinese. Chinese. Yan. Okay. Yan sa Manila, may reclamation ito. Nagtatambak. Ito, nanghihigop. Okay. 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 Transportation pa rin po. Ngayon, Yan. yun daw awarding ng NAIA. Ano ba ito tawag? Modernization. NAIA Modernization. Sa San Miguel Corporation. Maantala daw po. Isang araw lang naman. Kayo naman, huwag kayong mag-alala. Isang araw lang. Ang nangyari daw kasi, yung Manila International Airport Authority, yung kanilang board, hindi pa nagmi-meeting. Para pag-usapan yan. Hinintay yung board meeting. So, kailangan isubmit daw ng DOTR back. Alam mo niyo yung back bid And awards committee. Isubmit daw po sa board ng MIAA para ma-announce daw. Kasi dapat today i-announce na San Miguel ang winning bidder. Ang nagbigay ng pinakamaayos na financials. Hindi pa yun ang tapos nun, pare. Hindi. Meron ano eh. Ang meron. final na, May March 15 pa. meron kasing post-qualification. Ayun. Yan. Post-award requirements. Nako, yan ang, Diyan kayo yan ang magkakatalo running ngayon. target po. Yan ang magkakatalo. At yan, top secret yan. Yes. So, in-award ngayon, dapat isang buwan, i-review yung May review. May post-qualification. post-award requirement. Balita namin, dyan magkakabakbakan. Sa post-award requirement. Mali itong ano. Mali-mali.
Period ba ito o kama? Gusto ko maintindihan yan. Ha? Period ba yan o kama? Yung tungkol sa... Bakit may kama dyan? Yung zero na yan na ilagay ninyo, additional ba yan o Yan. Ako, magkakasitahan. magkakasitahan dyan? Itong ano ninyo, explain yourselves. Yan. Bakit kulay itim ang tinta? Yan. Dapat, Dapat blue, hindi, dapat nga, bakit blue? Dapat itim. bakit blue ang tinta? Dapat ganun. Saka itong inilagay ninyo. Patay tayo dyan. Inilagay ninyo na design, hindi colored to mali. Dapat yan black and white. Ay! Bakit color yan? Yeah, bad colored Ayan, yan. mga ganyan po Oo, yung post-award requirements. Sinira ninyo ang aming paningin. Dapat yan black and white lang. Alam naman natin, meron talagang grupo naglalaway dyan sa... Naglalaway? Modernization yan eh. Alang-alang sa bayan, kailangan namin mag-modernize. Mahilig sila sa modernization. Dami nila mino-modernize. Oo nga eh. Itong grupo na ito. Lahat ng airport. Ito po ang result, no? Ang bid ng ang main criteria, ang main criterion among the criteria yung magkano ang ibibigay mong share sa kita ng NAIA, magkano doon ang ibibigay mo sa gobyerno. Yan ang main. Yan ang main criterion. Kasi kaya ka nagmo-modernize para madagdagan. Yan. So, ang sa bid po ng San Miguel, 82% ibibigay nila sa gobyerno. Out of the modernization program. Yung GMR, ito yung Kilabirata Group, okay, ay 33%. Yung sa Manila International Airport Consortium, ito po yung mga malalaking real estate. Gokong Way, Aboitiz, Ayala, mga ganyan. Mega World, Gutianon. Yan. Ang umayaw dyan si MVP. Lumabas na siya dyan. 26%. Maganda-ganda, no? Ito napag-alaman namin na hindi po sinasabi in public ever. Walang nagsasabi nito ever. Even in Bulong? Hindi, wala. Hindi. Ganito pala ang nakalagay doon. Yung revenue na pinagtatalunan na sinasabi ng DOTR, misleading. Hindi pala kasama doon sa i-share ng mga bidder, kung sino man mananalo, ay hindi kasama po yung terminal fee. Labas yun sa usapan. So, kumbaga, ang i-share mo lang sa gobyerno, yung rental ng mga yung mga concessionaires, etc. Yung fee ng airline. Yung mga ganyan. Cargo. Mga ganyan. Yung terminal fee na binabayad natin mga pasahero, labas po yan sa usapan. Therefore, nasa control nung mananalong bidder yan. Ngayon, okay? kung yung hindi kasama yun, terminal fee. kung yung bid mo, you assume na kasama yon, yan. Yan. Hindi. Medyo ano ka So, na. ganito mo mangyayari niyan. Ang computation na lumalabas, yung terminal fee, more or less 30% ng total revenue ng NAIA. So, ang pinagtatalunan nyo lang po, 70% nung total revenue na NAIA. Sa computation namin kasi, ang 70% niyan, aabutin lamang ng parang 10.5 billion a month. Kasi yung 4.5, yun po yung terminal fee, 30%. Okay. So yung bid ng Manila International Airport Consortium na 26%, pag kinumpute mo yan, tanggalin mo yung terminal fee, actually 18% lang po yun. So 18% mapupunta sa gobyerno, 82% sa'yo. Sarap, di ba? Yung San Miguel, ang magiging final computation, 60%, yung 82% ng San Miguel, ang talagang, in the end, suma total, 60% sa gobyerno at 40% sa San Miguel. Yun ang bid. Kaya malamang mananalo, madideclare na winning bidder ang San Miguel. Kung
Kung hindi, winning bidder sila, pero yung awarding, ibang istorya yan. Sa next month, 1 month, magkakabakbakan dyan. Kasi ngayon, inupakan na yung San Miguel eh. Anti-competition daw, kasi may Bulacan ka na, ba't ka pa nagbibid dyan? number 1 yun. Number 2, how are you going to modernize if you're going to give back? Ang gagawin Most daw of na them San Miguel dyan, bababuyin lang yun na Yes. iya. Para makuha yan po lang ang nila sinasabi nila ngayon. Nako, baka i-consider ng awards committee. Kasi yan. baka, paano mo, Post-award required. paano mo i-modernize ito? Isasauli mo rin pala sa amin yung pinakamalaking portion niya. Portion yan. Wala ka ng panggastos Wala pang ka ng modernize. 60%. 60%. Isasauli mo, 40% sa ilang. 40%. Magagawa mo ba yun? Hindi, yung revenue, yung gastos, labas na doon, pare. Pag sinabi nilang sharing, kung ano yung matira, labas na yung gastos sa... Clear. I-clarify mo yan. Kasi baka sinama mo lang dyan, baka gross yan, hindi yan net. Ayan. Naku po, ang dami kasi... Ang dami. Ang problema dito sa modernization na to, In terms of reference, hindi mo. napakamadaming detalya, facts and figures na hindi nalalaman ng public. Na DOTR lang ang nakakaalam, parang top secret. Bakit kaya? Bakit sila lang nakakaalam? At ilang grupo lang ang nakakaalam nito mga... So, Parang yun nangyari. Alam niyo FTI bidding? Oo. Alala mo yan? Oo, Yung Food Terminal Incorporated po. Marami nagbid dyan ng malalaking real estate. Alam niyo ang tinago nila? Ano yung tinago na item doon? Merong gagawing connector road from FTI to SLEX. Diba? Ang problema kasi ng FTI, para siya Mahirap isolated, puntahan, oo. walang access. Dadaan ka lang sa service road. Sa totoo lang. Yun, ang hirap, ano? So, hindi sila ganadong hindi aggressive ang bidding. ang bid. Itinago yun. Nung nalaman ng mga ibang bidders, tapos na. Karoon na ng awards and everything. Sabi nila, kung alam namin merong ganong, Di sana mas maayos yung bid mas namin. aggressive ang bid nila. Yan. Ganyan po nagkakataguan sa bidding. Terms of reference. Ayan. Sa terms of reference. Kasi, ang style niya privatization na yan, hindi pala, modernization, ng NAIA, ang dami itinatago. Ang daming hindi ina-announce. Yan. Yan. Sila lang nakakaalam. Diyan natin makikita ngayon pagdating dun sa evaluation ng Bids and Awards, yung Bids and Awards Committee. Diyan natin makikita. Ano Malay yung mga nyo. puntos na sinasabi nila? Malay nyo, makalusot si, gano'n. Total, malakas daw siya kay FM, BBM. Ito ang gagawin natin ngayon dyan. Ano? Walang pinag-iba ito. Parang nakikita ko na. Ayan. may bolang kristal. Okay, bulang si kristal. Jonathan. Okay. Nanalo ka? Parang water concession to eh. Ayala nanalo sa lahat. Hatiin natin. Hatiin natin. Yan. Yan. Pwede yan. Pwede. Paano Oh, naman San Miguel. hatiin yung airport? Ay, hindi. San Miguel, Hindi. sa iyo yung Ito. Kasi Terminal yung sa 2. tubig ay na east-west zone na nangyari doon. Tatlo terminal. Iyo yung isang terminal. Dito, i-modernize. Iyo yung iyo yung connection. Connection. Yan. Yan. Iko-connect mo yung mga Yan. Pwede rin. Yan. Pwede rin. Basta Pag naman, hindi na kaming nila- mga mananakay, taong bayan, wag lang namang mahihirapan, yun lang naman ang amin eh. Yun na nga. Baka puro walkway yung mangyari dyan eh. Kaya hatak-hatak mo yung lagi mo. Baka naman Na walang vocalator. gigising na lang tayo isang araw, dumoble na yung terminal fee. Ano ba yan? Kasi hiwalay yan. Yan terminal fee, hiwalay doon sa Actual revenue. pinag-aawayang kita. So, yan. Bahala ka dyan. Pag hindi na nila nahanapan ng period, kama lahat. Sa awards etc. committee. Ito na. Teka, yung terminal Hatiin fee. natin. Ibig sabihin terminal fee, yung kasalukuyang binabayaran natin pag ginagamit. Lahat ng Kala ko ba nakakarga na sa ticket yun? Kaya nga, pero napupunta sa NAIA yun, hindi sa airline. Hindi sa airline. Terminal fee yun. Iba pa po yung tax. Yung travel tax, hindi sa airport na pupunta yun. Sa Chiesa ba yun? Chesa. Sa Chiesa na pupunta yan.
Yung terminal fee na pupunta sa MIA. Yan. Hindi kasama yon sa pinagtatalunan. Ang galing, ano? Oh. Akalain mo na itago yun? Hindi naman itinatago. Sa palagay ko nakapaskil yung mga... Hindi lang natin Hindi tinitignan. lang niya tinitingnan. Hindi Baka natin hindi- naintindihan. Ayan. Baka hindi nyo nabasa ng totoo. Oh, yun. Yan. Hindi- You did not understand. Mahina kayo, tatanga-tanga kayo, karambola. Hindi nyo nakakita yan. Hindi nyo naintindihan. Meron mga ano doon yung mga maliliit. Fine print. Fine print. Yan. Alam mo, kaya ganyan ang mga even regulatory sa tubig. Oh. Hindi na nila binapakita sa inyo. Dahil hindi nyo rin lang naman maintindihan. You do not have the scope, the understanding, the technical comprehension na kaming mga taga-IFC, World Bank, paano yan? concessionaires understand. Nagmahal na raw lahat, tubig, kuryente, pati ba naman ng airport fee? Magmamahal pa. Diyan magkakatalob. Diyan ho natin malalaman yung post-qualification. Ikaw ba, ang assumption mo ba? Oo. Ay tataas? O ba? O hindi. Yan. Mga ganun ang mga question dyan. Ikaw ba magtatas ka ng rates? O pare-pareho pa rin? Yan yung mga... Ay, hindi siya nasabi yun. Kasi bukas makalawa, biglang tamaan ka ng El Nino. Yun dun sa airport. Ano ba yun? Yung ipu-ipu pala, daanan doon. Kailangan, yan? Ano yan? Force majeure yan. You have to... Baka may mga blanco doon na sinabi, Blanco? bahala ka mag-assume. You come out with assumptions Meron Oo, ka doon. tama. May mga blanco. Mag-assume ka. Mag-assume ka na ganun. Mali ang assumption mo. Yeah. Disqualified ka. Qualified ka. May Mahirap, mga ganun. ang hirap i-justify nun, pare. Yung post-award, i-disqualify mo na award na, tapos i-disqualify mo. Ang hirap niyan. Napakagulo niyan. Unless na magaling ang iyong ops. Ops, yung nagpe-prepare Media ops. Media ops. Ha? Media Ang ops. kinakatakot, Babahanan naman Isang component babahanan naman ng envelope to, pare. pare, ang kinakatakutan ko dito, parang yung nangyari doon sa Calax. Oo. Ano Nanalo doon na sa Oo. Hindi nila ay, ito, no? dinisqualify. Disqualify. Alam ko yung story yan. Oo. Alam mo yun, nag-disqualify. yun, oo. Lumipad yun, private jet. Sipin mo yun. Lumipad ng private jet. Nagsama pa ng mga props. Sino yung props? Mga USEC, ASEC, technical people. May ganun. Yung pala, dalawang secretaries lang yung makikipag-meeting doon sa Indonesia. Alam mo na, sino? Pagbalik dito ng private jet, disqualified na. Hindi ka pwede. Ano yan? Typo Typo at saka yung iyong sinasabi na insurance cover mo. Yung bond. Bond. Wala. Hindi mo sinabit ka agad yan. Wala. Yan. Pwede ka naman kasi gumawa ng galit Oo. Tawag po natin yan sa mga Pilipino, gumagawa lang ng galit. Sinabi ko na sa iyo na Iyan! Galit na ako. Yan. ano? Kung questionin mo ako, mag-MR ka kung gusto mo. Motion for reconsideration. Ngayon, meron po sinasabi ang Bureau of Immigration. Warning daw, may mga scam, e-travel registration. Naniningil. Ang sabi po ng Bureau of Immigration, pag nag-register ka ng e-travel, libre yan. Ayan. Ang daming scam Scam. talaga. Isipin mo yung i-scamming ka pa dyan sa e-travel. Paano yan? Paano nga May naniningil daw 3,000 to 5,000. Para ka maano For ng e-travel. libre po yan. pag ganyan, Hanip to mga scammer na to, no? Mga ito. Nai-scam na nga kami sa tubig, sa kuryente, sa telco. Dami na nito. Ini-scam. Pati dito sa travel pa, ini-scam pa tayo. 88,000 foreigners daw po. Yung annual reporting, nag-comply na sila. Gaano kaya ang paperwork or ang clerical work na kailangan ng BI to scan all these reports? Oo. 88,000 every year na Foreigners. reports ng mga foreigners. Magsasubmit 88 plus thousand. Meron bang manpower ng BI to check all these reports?
Ano ho ito? Digital. Nabilis lang yan. Kasi Pinakamabilis yan. digital, kailangan mo tignan. Eh kung binobola ka na nun, nung foreigner, malalaman mo ba? Papasyalan ko yan. Annual report po yan eh. Papasyalan ko sila. Huwag ka mambobola sa akin. Kaya mambobola. Pag nambola ka, pupuntahan kita. So, Ayun. ito po yung tambak system. Kumaga, maraming papeles sa mga government offices, re-require nila mag-report ka. Di naman lang titignan nyo, itatambak lang. Ayan. Parang ganito rin to. 88,000 pare, kaya mo ba kaya ba nilang i-review lahat yun? Para rin yung ganyang gagawin ng Comelec doon kay Nanuel. No. Mga papeles nyo, dalhin nyo na muna doon. Sa tambak system din. System. Aray ko. Eh di sayang yung pera. Sariling pera niya Sariling pera ginamit namin, niya. Advocacy ho namin. Oo. Ayan. These are legitimate Hindi ho kami nanghihinayang aspirations of the people. para sa bayan. Para sa bayan. Galing. Nagtataka daw to si Marcos, bakit naman napakadaming foreigner dito? Si Amy Marcos. Oh. Nagtataka siya bakit ang daming foreigner? So gusto niyang tignan. Ma'am, ayaw nyo marami tayong tourist to itong mga ito. Tourist yan. Tourist. Revenue. Kailangan Investment. mag-annual report? Annual? 88,000 ba ang mga foreigners dito nagtatrabaho? Konti yan. Konti pa yan? Konti Baka pa mas yan. marami pa yan dyan. Marami pa dyan. Yung iba, hindi nagre-report. Underground economy. Underground economy na. Okay. Palagay ko sinasabi ni Senator Amy na bakit napakadaming foreigner. Kasama dito yung investigador ng ICC. Hindi ho. Nakakadagdag pa kayo eh. Yan. Dagdag pa kayo. Tourist yun. Ilan ba kayo na Nag-iimbestiga? Beauty parlor? Hindi. Hindi. Beauty parlor. Kumikita naman, Senator Ivy, yung mga beauty parlor. Pasensya na So, ho kayo. pabayaan mo na sila. Pumunta rito. Paano to? Paano to? Andyan na, oh. Ayun, oh. Ako, ayun na. Ang Grabe. sarap ng upo, eh. Oh. Blazer na lang. Talo na. Susunod na programa na po ang Ronda Pilipinas kasama ang ating award-winning broadcast journalist, And Bangus Distributor, Dennis Antenor Jr. Sa ngalan po ni Walang Jonathan conflict De La of Cruz interest yan, ha? Wala. at Joel Aksamana. Ako si Conrad Banal. We'll see you tomorrow. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.